Alam mo ba na it only takes one step for you to start a life of purpose and meaning. Isa yan sa mga lagi nating iniisip. Walang pinipiling kasarian, walang pinipiling edad. Ang ganitong klaseng katanungan ay kusang namumutawi sa ating isipan. But questions like this doesn't need an answer right away. Usually, ang mga kasagutan dito ay makikita mo lang along your journey. Kaya magpatuloy ka lang sa iyong paglalakbay. Sa aming biyahe ngayon ay nagdesisyon kaming sadyain ang isa sa pinakasikat na tourist spot sa Banawe, ang Batad Rice Terraces. Matagal ko nang nakikita ito at isa rin talaga ang lugar na to sa mga nais kong puntahan. Midnight nang magkita-kita kami. Sa tansya namin ay aabutin kami ng almost 10 hours para marating ang lugar. Halos lahat ng kasama ko ay madalas ko talagang kasama, maliban kay Donnie, na ngayon lang makakasubok ng kakaibang biyahe. Matrapik ang daan palabas ng Valenzuela. Iba yung ingat lang. Saktong hindi naman kami nagmamadali kaya ayos lang. Usual route ang susundin namin ngayon. Tatawid kami ng Bulacan hanggang Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Mula roon ay tatahakin na namin ang daan papasok ng Ifugao. Wala pang 2 oras ay narating na namin ang arko ng Nueva Ecija. Picture muna sila dahil first time nila sa probinsyang ito. After almost 3 hours of riding, ay naisip na naming magpahinga. Tamang papak lang ng chicha at inom ng tubig, pwede na. Iwasan nyo palang mag-energy drink ha, masama sa katawan yan. After nun, binagtas na namin ang madilim na kalsada ng Karanglan, pababa ng Santa Fe. Iba yung ingat sa lugar na ito. Puro truck kasi ang kasabay. At konting mali mo lang, maaari kang mapahamak. Pagbaba namin ng Santa Fe ay umidlip muna kami saglit. Wala rin naman kaming hinahabol na oras kaya ayos lang. Paglabas ng Bukang Liwayway ay nagpatuloy na kami. Iba talaga ang umaga pag sa probinsya. Isa rin talaga ito sa mga dahilan kung bakit lagi kong pinipiling mag-ikot sa norte. Puro diretso ang kalsada dito kaya sure ako na hindi kayo maliligaw. After almost 1 hour ay napasok na namin ang probinsya ng Ifugao. Kung nanaisin nyo palang pumunta rito ay ihanda ninyo ang mga katawan ninyo at mga motor. Puro kasi kurbada ang daan paakyat. Meron ring mga parteng madudulas dahil sa overflow ng tubig. At yung ibang parte naman ay gumuho na. Saglit lang ay narating na namin ang arko ng Banawe. Palatandaan na malapit na kami sa patutunguhan. Basa na ang kalsada sa parteng ito at kailangan na rin naming magdahan-dahan. Inulan na kami papasok ng Batad pero ayos lang yun. Sabi nga ni Gio, parte ng paglalakbay ang maramdaman ng klima at panahon sa paligid. After naming magpark ng motor ay magsisimula na ang lakaran papunta sa mismong terraces. Nasa 20 to 30 minutes lang naman yun at puro downhill, kaya kahit papano, tolerable naman. Pagod at walang tulog kaming lahat dito, pero ayos lamang iyon. At itong si Donnie, nakakatuwa lang dahil kakaumpisa pa lang ng biyahe, meron na agad siyang realization. Sabi ka kanina kung bakit umulan. Umulan siya kasi para isipin na lang natin na blessing in disguise yun kasi yung mga brakes natin, pag nag-overheat yun, delikado. Tama. Baka madisgrasya pa tayo. Parang bless ni Lord kasi dadaan tayo para yun, ma-cool off yung mga brakes natin. Yes, actually. In a few minutes ay narating na namin ang mismong terraces ng Dito Batad. na kami! Wow! Wow! Wow, grabe! Napakaganda niya! Wow! Wow! Grabe, pare! Wow! Umidlip muna kami ng halos 2 oras. After nun, banat na ulit para isahan lang ang pagod. Register lang kayo sa tourism desk nila tapos bayad ng 50 pesos. After nun, lakaran na naman. Paguran na naman! Pero okay lang yun. Yun nga yung purpose ng adventure para mapagod ka, kaka-enjoy ng mga ginawa ni Lord. Mamaya na yung pahinga. It took us at least 2 hours para marating ang unang stopover ng hike. Siguro dahil maya't maya humihinto kami para damhin ang paligid. O siguro dahil pagod na talaga kami. Alin man sa dalawang yun, valid naman ang dahilan. Iba ang aura ng lugar na to. At some point,
Na-realize ko na nature truly heals. Lahat ng problemang bumabagabag sa isipan ko bago namin marating ang lugar na ito ay pansamantalang nawala. Siguro nakafocus kami sa ganda ng lugar. To the point na napapalitan ng kapayapaang handog ng tanawin ang bawat panaghoy ng isipan. God truly blessed us with eyes that can see for us to truly appreciate His creations. Totoo na iilan lang ang mga nabibigyan ng pagkakataon para tahakin ang lugar na tinatahak ko ngayon. And I am extremely blessed and favored to have experienced it. Lagi kong nakikita sa tuwing nagbabasa ako ng comments yung mga salitang, sana all, buti ka pa, sana ako din. Why don't we try to look at things on a different perspective? Kumbaga, instead of saying those things, why don't we start saying, ako naman next, pangarap ko to kilusan ko nga. Kagalingan ko pa. Soon, ako naman. Katulad ninyo, pinangarap ko lang din dati ang malayang buhay. Kinilusan ko lang talaga para kahit papano, matupad ko. Kaya patuloy mo lang galingan sa mga bagay na ginagawa mo. Papasaan pa't darating din ang araw na magtatagumpay ka. At pag dumating yung araw na yon, huwag mo sanang makalimutan na narating mo yan not because of your efforts alone, but because God is with you and He allowed you to succeed. After 2 hours ay narating na namin ang nakatagong falls dito sa lugar. Ang lamig ng tubig at tanging kami na lang ang tao. Well-deserved na pagbababad dahil napagod kaming maglakad. Susulitin namin to dahil kinabukasan, aalis na ulit kami at hindi pa rin namin alam kung saan kami tutungo. Ang goal ng paglalakbay na ito ay mag-ipon ng mga alaalang babaunin sa pagtanda. Follow your heart. Do what makes you happy. Life is short. Find your purpose.